Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat at trough o extension ng dating bagyong Enteng habang patuloy ang paglayo nito. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang uulanin. Malawakan pa rin yan at posibleng may malalakas na ulan lalo na sa Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Mindoro Provinces at Calabarzon. Doble ingat pa rin sa banta ng baha o landslide at may mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. May malalakas ding ulan sa ilang probinsya sa Mindanao, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas, kaya patuloy na mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Bago sa saksi, dinala sa ospital si Cassandra Ong matapos bumaba ang blood sugar level sa gitna ng pagdinig ng Kamara. Bago yan, may mga inamin si Ong sa pagdinig gaya ng pag-apply ng lisensya para sa Pogo at pinagkunan ng pondo para itayo ang mga gusali sa Porac, Pampanga. Saksi, si Rafi Tima. Ilang ulit sinabi ni Cassandra Leong sa naunang pagdinig ng Kamara na nagpaparenta lang sila ng mga gusali sa mga Chinese businessmen. Pero kanina, napaamin siya ng mga kongresista. We are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you get, trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong to operate ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate Pogo po. Yun! Una nang sinabi ni Ong na hindi niya alam ang operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Authorized representative lang daw siya ng Lucky South 99. Sa ika-4 na pagdinig ng Quadcom ng Kamara tungkol sa mga Pogo, tinanong din si Ong kung saan galing ang mga pondong ginamit nila para magawang mahigit 40 gusali sa Porac, Pampanga. Sagot ni Ong, mana mula sa kanyang ina. Pero hindi niya masagot kung saan eksakto galing ang pera ng mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. Sa isang punto, muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo lalo't duda ng mga kongresista. Dami lang siya ng mga Pogo operator. Sinabi rin kasi niyang hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Pero hindi pa raw siya makapagdesisyon. Dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo, Cassie? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. Matapos ang ilang tanong, tumanggi nang sumagot si Ong. Nagpaalam rin para pumunta ng palikuran pero hindi na bumalik at kalaunay sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Ayon sa doktor ng Kamara, hindi mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, iniutos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, maipagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. May motion din sa pagdinig kanina na imbitahan si Alice Go sa pagdinig ng Quadcom pag dumating na siya sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Sa ika-12 araw ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound, kunestyon ng ilang miyembro ang ipinasok umanong mga equipment, buhangin at semento ng pulisya. Sagot naman ng PNP, ang anumang gamit na dinadala nila sa loob ay makatutulong daw para mahanap ang pastor. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Aligasyon ng Kingdom of Jesus Christ, nagpasok ng mga bato, buhangin at simento sa kanilang Emerald Gate ang PNP kaninang madaling araw. Tinangka pero bigo umanong pigilan ng babaeng ito ang pagpasok ng isang lalaki may bag na markado ng PNP sa KOJC compound. Pasado 10:00 ng umaga naman nang magpasok umano ang PNP ng ibang batch ng equipment sa KOJC compound. Sagot ng PNP, lahat ng dinadala nila sa loob ay nakakatulong at kailangan
para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang kasama na target ng arrest warrant para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Part yun ng operational and tactical movement, and we don't need to explain all of it sa inyo. But rest assured, yung ginagawa naman natin is dun sa in relation sa patuloy nating paghahanap kay Kibuloy. Nauna nang iginiit ng Davao Regional Police na may natagpuan sila sa isang kwarto na gamit ng isang lalaki na tugma sa pangangatawan ni Kibuloy. Nadiskubre rin umano ng pulisya ang ilang kwartong may mga minor de edad na konektado sa kwartong pinaniniwalaang sa pastor. Sabi ng abogado ng religious group, ang mga bata ay mga kaanak ng ilang miyembro o mga kabataang inabandona ng mga magulang at sinagip na kanilang Children's Joy Foundation. The police is now engaged in a fishing expedition and they are grasping at straws to just justify their illegal stay here. Inilabas din ng KOJC ang video ng umano'y pagharap ng kanilang abogado at umano'y team leader ng paghukay sa basement ng gusali sa isang compound na sinisikap pa nating mabiripika. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Papasok kami. Pag masaktan ako dito, ayaw ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Oh. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako itulak. Bigo rin umanong makapasok si Torion, maging ang pakiusap na magamit nila ang cathedral. Nakatakdang mag-ocular inspection sa compound ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa Biyernes. Susundan ito ng joint public hearing sa Sangguniang Panlungsod Building ng Davao City. Para sa GMA Integrated News, ako si Ori Gil Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit 100 dayuhang nahuli sa umano'y Pogo compound sa Cebu, dinala na sa Metro Manila para i-detain. Ayon sa mga otoridad, mahigit 70 sa kanila ay mga Chinese, habang ang iba ay galing sa Indonesia, Myanmar at Malaysia. Isinalang na sila sa inquest proceedings sa Bureau of Immigration at sinampahan ng reklamong paglabag sa immigration laws. Naaresto sila noong August 31 sa Lapu-Lapu City dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga scam farm operation. Na-inquest na rin at sinampahan ng reklamong qualified trafficking ang 16 pang ibang foreign national at isang Pilipino. Pilipinas muling naghain ng diplomatic protest o note verbal laban sa mga bagong panghaharas ng China. Kaugnayan ang pinakabagong insidente ng panghaharas at pambabangga ng mga barko ng China na ikinasira ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ayon sa Foreign Affairs Department. Sa isinagawang bilateral meeting, nagpahayag na suporta ang Polish Foreign Affairs Minister sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Pagpapatest ng mga hinihinalang may Mpox, libre sa mga pampublikong ospital sa bansa, ayon sa Health Department. Kinumpirma yan ni DOH Secretary Ted Herbosa sa budget hearing ng Kamara. Pero anya, malapit na ring maubos ang Mpox test kits ng Pilipinas. Kinausap na niya ang PhilHealth para gumawa ng benefit package sa mga nais magpa-test. Sa huling tala ng DOH, 8 na ang Mpox cases sa Pilipinas ngayong taon. 6 dyan ang mula sa Metro Manila, habang 2 naman ang sa Calabar Zone. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. At dahil pa rin sa masamang panahon, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bataan. Pero maaaring magsagawa ng online classes o modular distance learning, depende sa pamunuan ng eskwelahan. Sa Nasugbu, Batangas naman, suspendido rin ang face-to-face classes. Modular distance learning muna ang ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong paaralan doon. Wala rin pasok bukas sa mga nagtatrabaho sa mga opisina ng gobyerno roon, pero mananatili may pasok ang mga manggagawa sa basic and health services pati na sa disaster preparedness and response. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.